11 to 12 noon and score big discounts from our local MSMEs. Good morning, shoppers. This is Shopper Irma. This is Shopper Debbie. Welcome to Shoptertainment. Good morning, Shopper Debbie. Wow, you're so beautiful today. I cannot see your eyes. Me too, I cannot see. It's so nakakasilaw. I cannot see also. Kaya lang, dahil meron tayong special na guest at gusto ko magpaganda, baka makuha ako. Uy, wow, ang taas ng ambisyon niya. Ang taas, hindi ko ma-reach, no? Malay mo, nandun kami sa hindi pa kami laos portion. Arouch! Pero tingin ko sa iyo ngayon, isa kang bituin na walang ningning. Alam ko na yun. Joke lang yun. Alam ko naman, love na love mo ko. Feeling star tayo ngayong araw na to, di ba? Kaya naman pinaghandaan natin. Tingnan mo naman yung aking pangtali ng leeg. Parang kadena ng pang-aso, di ba? Grabe. Ikaw din, meron din. Meron Ano din yan? ako. Ano yung bling-bling mo na yan? Ito yung nabibili yung panali kay Aw-Aw. Pwede bang hiramin niya? Maipagamit kay bantay. Yung pansara sa gate namin pagka umaalis kami. Asan yung padla? Oo. Kadenang silver. Ayan. Hindi tanso. Hindi kadenang tanso. Diba? Ayan, batiin natin lahat ng ating mga viewers ngayong umagang ito. And of course, nangunguna syempre palagi si Commander Rosario Obrero. Good morning, Shopper Rosary. How are you? Ayan. And, wow! Love Visual Corporation! Wow, thank you very much. Sinisingit talaga. Pag hindi ako makakita, shout out that to Ma'am Gia Cruz Buenaventura. Yes. Hello, mga hi, people from Love Visual Corporation. Thank you po sa inyong pag-antabay. And of course, yes, nasaan na ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa lahat ng ating kasama dito sa studio. And of course, sa lahat ng mga nasa opisina din ng Love Visual Corporation. Yeah. Shout out to Sir Nero and of course to Sir Bisu Channel. Yes. Maraming salamat po sa pa-award. Siyempre, isa dyan na nabahagi na nila ay ang Media House Express for our excellent service to the humankind. Maraming salamat po. Hindi na mabilang sa aking mga daliri. Napupuno na yung ating Hall of Fame wall. Yes, pakipunot nga yun, Shopper Debbie, yung folder, no? Okay, so habang inaantay natin ang ating special guest ngayon, direct signalan mo lamang po kami, Hi, Janice Israel de Lima, sabi ng ating mga friends from La Visual. Hi, Ma'am Janice, hello. Ayan, nagpapasalamat ang Media House Express sa La Visual Corporation and Servisu Channel sa inyo pong, syempre, yung pag-acknowledge ninyo sa amin, no? At really, ang taba na ng puso namin at lalo tumataba. Ayan. Tumataba rin nga ako. At noong August 8 nga, may naganap na event, no? Pa-event ng La Visual Corporation, yung kanilang awarding ng Sovereign Seal of Business Triumph and Remarkable Achievers. Noong August 8 yan. At, naku, sa Dusit Tani na si Ma'am Gia Cruz ang ating, taga-receive ng ating award. At ewan ko kung ilang kilo yun, At saka, yun din ba, ma'am, yung yung nakaya naman ni si Ma'am Gia na hindi pa, iba pa pa yun. Yung latest yun, yes, at yung pangalawa naman ay ang second Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers. At yan ay nung nakaraang September 8. Yun? Yes. Yun pala yun. Oo, yun naman ay ginanap sa The Hexagon Events Place, Quezon City. And again po, naparangalan na naman po ang ating bahayang
Media House Express. At nagniningning yung gabi na yon. Ang daming mga celebrities, ha? Yes, oo. Alam mo gusto ko yung mga video clips ni Ma'am Gia Cruz Buenaventura. May paikot-ikot pa siya sa Pinakita stage. natin Wow, dito bongga diba? talaga. Alam mo naman, pag nagpa-event ang La Visual Corporation, bonggang-bongga. Okay. It's time to shine pagka nandun ka. Yes naman, talaga naman nakakataba ng puso dahil sila yung ang kanilang advocacy is really acknowledge, parangalan, yung mga tao na talaga naman they exert in their best. Kaya napapansin sila, di ba? Ikaw ba pag hindi ka naman nag-exert, paano ka mapapansin, di ba? Wala lang, nandun lang. Kahit tarpaulin nga, hindi ako. Pag gagawang kita ng tarpaulin. Hindi ako nausuhan nun. Yung gumraduate man lang ako, hindi man lang ako nailagay sa bakod namin na ako'y gumraduate. Hindi pa kasi uso nung panahon mo. Pero ngayon, whether you like it or not, pag tayo ay namatay, may tarpaulin tayo. Ayoko naman. O kaya wag mo nang pangarapin yung mga tarp na yan. Pangarapin natin. Oo, pangarapin natin, mabigyan tayo ng tarp ng La Visual Corporation. At hindi lang tarp yan, hindi na katsipangang tarp lang, kung hindi billboard. Diba? Oh, diba? At nakakarating sila sa New York. Ay, oo. Oh, diba? At saka yung mga awards na sa mga nakaka-proud hotel. talaga. Yes. Yes, At of hindi course, yung mga events basta-basta nila. ang mga Bongga. awardees. Tama talaga. ka. Mga hotel nila na kung saan ginaganap ang kanilang awarding. Wow, bonggang-bongga talaga. Oo naman, hindi puchu-puchu. Yes, of course. Dahil talaga naman of highest value talaga itong award ng ating minamahal na La Visual Corporation. Yes. And yes, meron na namang magiging ganap sa December 8 ang pinakakaabang-abangan. At ito ay ang second Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. At yan po ay gaganapin sa Winford Resort and Casino Manila. Ayan, nakikita ninyo sa ating screen. Good morning po sa inyo lahat. Lalo na sa ating, bagong sipot, no? Si Sir Arthur Noble ng World Travel Expo. Yan, abangan nyo naman po yan, no? Mamaya, natin yan, plug natin yung World Travel Expo na yan. Ayan. Yes, Rex. So, naka-standby tayo para sa ating guest, And yes, before that, alam niyo naman, ang Shoptertainment Show is really ang atin pong gustong ipahatid dito, no? That we are extending help and giving away para sa ating mga maliliit hanggang medium scale na mga business people. And kayo po ay inaanyayahan namin dito sa ating show, no? Mag-send lamang po kayo ng inyong message sa Facebook page po ng Media House Express at meron po sa inyong magre-reply dyan. And we'll gladly entertain po yung anuman po ang mga query ninyo. Kaya halina po kayo, sumama po tayo, at tayo po ay magpalago ng ating mga negosyo using Shoptertainment. Maging kabahagi niyo po kami sa inyong sa pagpapalago ng inyong negosyo. At saka syempre, open ang ating hotline para sa mga yung excited na makilahok sa atin at makipag-collab. Syempre, nandiyan naman. 0920-9088-181. Wow. Naka-flash sa ating screen. Okay, the hotline of Media House Express. At palagay ko, wala pa tayong pinahihindian dito sa Shoptertainment. Oo. Kaya walang maliit, walang malaki. Correct. Kaya po wag po kayong dadalawang isip or atubili. Tama ka. I love your Tagalog word. Alam niyo naman. Atubili, no? Na tayo po ay get in touch sa Media House Express. Ayan. Andiyan po ang hotline, of course. You can find us. Siyempre, meron tayong Facebook page, ang Media House Express. And of course, meron din tayo sa YouTube. So, yung mga naging guest na natin noon, you can still watch the show over YouTube.
Kasi meron kasi tayong ginagawa sa Facebook page natin. Nag-hide tayo dahil medyo nagiging congested na para hindi magulo yung ating FB page. Pero still, makikita nyo pa rin sa YouTube naman. Yan. Yes. Pinapaabot Hindi sa iyo. Hindi nawawala yan. Nandyan lang kami. Good morning daw sa iyo, ma'am. Ay, good morning Shopper po. Debbie. Sabi ni Sir Arthur. At saka sa iyo din, Ma'am Irma. You are very much welcome, La Visual Corporation. Sabi ni La Visual Corp. Thank you for promoting us. Walang anuman po. Kami po ay masaya na collaborate po para po sa pagsisilbi po sa ating mga kababayan. Of course, we always want to promote syempre yung ating mga hardworking people talaga na talaga naman nagiging isang malaking contributor para sa pag-unlad ng ating ekonomiya at bansa, of course. Kaya naman ang support ng Media House Express lagi na lang ibibigay namin at ibubukas namin ang aming tahanan, ang ating palad, no? Yes. Bukas palad. Wow, gusto mo bang hulaan ko yung palad mo? Marunong ako sa dami sa dami ng guhit. Baka malito ka na. Wow, ang dami mo naman guhit. Ang guhit ng palad. Dry saan kasi kaya ang yan hands ko ngayon? papunta? Na-dry lang kasi kalalaba ko lang kagabi. Wow, ang tawag daw dyan ay masipag na kamay. Alam mo, naging ano din yan nung meron sa akin nanliligaw, no? Naalala ko noon. Hindi na ako masyadong bata. Ngayong meron na, hinog na sa panahon ang tawag doon. Pero hinog sa panahon. Naamoy ko dito, may asim pa talaga. May asim pa. Baka naman amoy suka ako, no? Kaya may asim. Ka ba? Ay, oo. Hindi, pero tignan mo naman, very lovely pa rin. Siyempre, just alluring. like you, diba? Diba? Yeah, I like our, parang nag-match tayo ngayong umagang ito. Dahil ang ating guest ngayong umagang ito ay isang sikat na fashion designer. Kaya sabi ko, amiga, Shopper Debbie, kinakailangan ilantad ang ating kapormahan ngayong kailangan umagang paghandaan ito. yan kasi hindi basta-basta. Ito ay baka international. tayo ay mabash. Naku, wag nyo kaming ibabash dahil may masamang mangyayari na naidudulot ang mga negative bashers na yan. Naman, ito, tumutulong lang naman tayo rin at nagpo-promote. Kaya, kung ano man yung nakikita nyo sa amin, ito natural to Ano natural ba to? Natural Artistahan. Diba? Natural. Kaya walang dapat i-bash. Ayan, Shopper Debbie, I think our special guest is already on the line. Yes. Yes, Direk. Can we welcome already our guest? Okay, pakilala mo, Shopper Debbie, ang ating special guest today. Naku po, kinabahan ako nung nakita ko ang ating guest ay isang pinagpipitaganan na fashion designer na naka-base po sa Dubai. At nandun siya sa Dubai Fashion Week ng featuring the Spring-Summer Collection of 2025. Biruin niyo yun. 24 or 25? 25, yeah. Wow. Coming kasi yun. Okay. Diba? Upcoming events. Yes. Okay. Tsaka ano rin siya, nag-shine siya brightly sa Paris. Wow. Fashion Week nung 2024. Ito yun, nung nakaraan na. Kaya, huwag na nating pagtagalin at syempre, we are very proud to introduce our pride very ng own. Pilipinas. Yes. Sir Yes. Angelo Estera. Hello po. Good morning, Sir Angelo. Good Napapasigaw morning. ako. Teka. Bigla ako na-tame. Hi, Good morning. nasa Dubai ka nga ba, sir, based? Sorry, baka mali ako. Nasa Manila ngayon. Nasa Manila ka ngayon. Yes, welcome home. Teka muna, sir, bago natin tuloy. Ay, sir, ako na, sir. Baka patayuin mo ako ng 2 oras. How would we address you?
Hello po, good morning. Good morning sa mga Ayan. viewers nyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka. Yan si Angelo Estera. Ayoko na magkaroon ng address. Oo Angelo nga, na lang, Angelo para na lang, para safe tayo. Opo. Baka mapatayo Okay, tayo. Angelo, yes. Ikaw po ba ay Dubai-based talaga or napunta ka lang doon dahil sa event nung nakaraan? Dubai-based po. Matagal na po akong naka-base sa Dubai. Wow, Oo. talaga pala. Ikaw ay lehitimong taga Dubai na. At doon siya nagsumikat sa Dubai. Wow. Nakita namin Angelo. Angelo ba? Angelo? Angelo. Angelo. Yes. Saan ka ba nagsimula ng karir mo na to? Yung pagdi-design Dito sa Manila. sa Manila Yeah. na. Wow. Ilang taon po kayo nag-umpisa na maging isang fashion designer? Siguro when I was just like around 17, 18. Oo. So talaga kami from the province, from Catbalogan, Samar. So, yeah. Family. 17, kadalagahan pa lang, di ba? Sumisibol Opo. So, pa lang. Yes. Angelo, excuse me, no? Sabi mo, Catbalogan Samar, and then, ibig bang sabihin nito, ito talaga ang linya ng inyong negosyo? Ng mga, Hindi naman. mga origins mo? Hindi. Yun lang yung from the desire of your heart from the beginning nung when you're growing up, no? You wanted to be a designer. So I look up to the Philippine fashion designers from then. Siguro sila Mang Ben Parales, Pitoy Moreno. So yun yung mga idol ko when I was diba? in high school. So I pursued my dream. So I packed my bag and went to the big city. Went to the big city. At kailan ka naman napunta sa Dubai? So ayun, prior here, so I established my career actually here in Manila. Nagsimula ka talaga. So I joined numerous international competitions for young designer. I won several awards from that competition. I honed with and apprentice with the famous names in Manila, not to mention like the like of Mama Rene Salud. Oo. Yeah. So sila yung the formations of being a designer started with apprenticing with these famous designers, Filipino designers. So masasabi mo na sila yung mga mentor mo. Opo. And then I put up my own atelier here actually 10 years prior. So mga friend ko na yun sila dati pa way back, sila Michael Cinco, which is my kababata. No? We grow up together. Yeah, in Samar. Okay. Kababayan mo si Michael Cinco. Yeah, we grow up together, classmate. So, meron pala talagang crowd si Angelo kung bakit yung talagang pagkakahon niya is talagang yun na yung life niya. Oo. Dahil yung mga colleagues Yun niya ang calling nasa niya. industry. Yes. So, it's really, yung pagiging fashion designer is really matatawag nating passion talaga ni Angelo. Saan niyo naman... Sige. Saan yun naman po hinugot ang mga inspiration na to? Siguro innate yan. And when I was growing up in my high school, I used to scribble on my notebook. Halos lahat ng notebook, ng laman ng notebook ko, puro lang mga sketches, mga drawings, no, ng mga damit. Oho, wow naman. Talagang yung kamay niya, talagang idinadayo siya doon sa kung saan yung talagang nasa pinaka-heart niya, no? Oo, Ano na yun eh. Parang instinct, innate niya. something like that. Nasa kanya ng talento na yan. Teka muna, how did you start your career sa Dubai? Paano naman, ikwento mo naman yon. So, after Manila, you went to So Dubai. after Manila, I've been here for a while. So I've been joining Philippine Fashion Week. So one time, my very good friend Michael, we did a show sa Philippine Fashion Week and invited me. Sabi niya,
you have to really come back to Dubai, sabi niya ganon. Ah. Kasi syempre nandun yung the closest where you could get with Paris is Dubai. Yes, oo. Malaki And yan. then nandun pa rin talaga yung mga connoisseur ng mga haute couture, talagang magagandang damit. So yun yung playground, no? So after that, ayun, hindi naman ako nagdalawang isip to really, left. Kasi syempre, yung yung challenge talaga nandun internationally. Ayan. Okay. Ano naman po yung mga challenges na nai-encounter mo kapag ganyang sumasali ka sa competition or nagkakaroon ng show? Of course, yung challenges because like you're a Filipino, no? So it's not about like just you yourself, no? You're representing the whole nation. You're Yes. representing the whole race, no? And then you are pitted to every nationalities that you could count on, no? These people from different nationalities, they have the money, they have the influence to really, Oo. and dominating the market. So what's so special about me or about in general with all the Filipino designers are they are really full of talent, Yes. Yung talent ang panlaban, ano? Yeah. So I think the dedication, the hard work, it sum up together, of course, with the faith in God. Then, na-overcome mo yung mga ganon na mga obstacles. No? Although there is like, syempre hindi maiiwasan, they look at you, they look down at you, kasi syempre, Sasabihin Pilipino. oo. Merong ganun Pero, talaga. at the end of the day, you will realize that you are that in that category na, no, because of your hard work, because of your what you do, your dedication. Ayan, oh. Wow, I If love you can it. see the screen, ayan, sineshow namin yung mga details, mga pictures mo, especially yung fashion show. Ayan, oh. Napapanood mo ba tayo? Opo. Ay, ayan. O, di ba? Ayan yung mga write-up sa'yo. May nabasa rin kaming write-up na nandyan ka sa New York. Is it a kind of parang magazine, ano, na you are featured as yung achievement? Opo. Kwentuhan mo naman kami tungkol sa mga nangyari niyan na nandiyan na fine-feature natin sa pictures. Mas gusto namin ikaw ang magkwento. Oo nga. So way back yung picture na yan, so my dear friend Michael, he did a ball sa Catbalogan sa Samar, and then inonor niya yung mga Samareño sa aming bayan, Ayun yung talaga mga yun. neighbors. Opo. So but I cannot go home because like I'm opening the show for Dubai Fashion Week. Which is Diba? that picture. Yan yung sa Dubai yung mga Fashion. picture. Oo. Oo. So ako naman, I'm not really into, the media, how you become sikat or whatever. So one thing good I think for me is like I focus on my craft, yung design mo, no? Because meron kang kasabihan, you're good as your last collection, no? So Yes. the media accolade, syempre mamamatay ang mga palakpakan yan kung hindi mo masusustain yung ginagawa mo, diba? So yun, we focus lang. I mean, hindi naman madali, no? I mean, you just wake up one day na nare-recognize na pala yung mga gawa mo. Ayan, nakita ko and it's really, ang ganda ng collection mo na yan. Napaka-classy. Oo. So, what is it with Filipino designers that people in Dubai loved and support? Not only in Dubai, but syempre sa buong mundo na rin eh. Nakikita namin yung mga gawa nyo sa mga sina Michael Cinco, sa mga malalaking tao, no? Yung sa Miss Universe. Ayan, si Michael Cinco. Nakaibigan mo pala at kababata, ano? So, Opo. masasabi mo ba na si Michael Cinco, he went ahead with you there, ano? Siya ang nag-open ba ng mundo nyo dyan sa Dubai? Michael is the first one to be recognized globally, Yes. no? Yeah.
because it is actually, as I told you, no, it's all the hard work, you know, Oo. the resilience, and then those Filipinos like us, the designers, we could adapt actually internationally. Kung ano yung trend, what is like, you know, the global clients want, we could offer, no? So, ang mga Pinoy talaga is talagang masasabi kong parang leader, number one in that field, no? Even in the Middle East, sa Dubai in particular. Okay. Okay. May mga questions pa tayo dito, no? Ayan, mapupunan natin, madam. Napuna mo rin ba? Yan, ang ganda. Yung style nila, I love it. Consciously or inadapt mo na rin ba talaga yung style ni Michael? Dahil magkababata naman kayo. What is it with that black sunglasses? Iconic yan. So yung the idea there is because, you know, coming from a small town, sleepy town in Samar, no, and then you came to Dubai, you know, and then you were pushed into that arena, no, with all the limelights, with all the glitters of the flash, of the media, and all, no. So ito yung parang, I could say on my part, no, if I could say, it's like a camouflage, no. Lahat talaga kami magbabarkada sa grupo namin ng mga designers. So nag-shades because, like, you know, it will hide your emotions, no. It will hide your vulnerability, you know. When you're talking, they say that the eyes is the window of the soul. So hindi na makikita kung malamlam yung mata mo. Yung although here maganda yung parang chinito ka, Asian yung mata mo, pero mas maganda yung parang fierce lang, no? Yung parang pagkakita nila, yung parang yun lang yon, yung parang tsaka pag nasa limelight ka kasi nakakasilaw. Alam mo yon? Okay, yes. Dahil puro ilaw nga naman. Puro ilaw. Oo nga. Oo. Ako hindi ko, kaya nga rin ako na Kasi, props mo pala yan. Diba, nakakasilaw. I can feel you and Michael. Diba? Nag-level siya with Angelo Estera. Diba? Pero meron ding sikat na fashion designer na nakaganyan din. Is it Gianni Versace? Yung mahilig ding mag-shades. Tapos, ito pa yon. So, normally, when we're doing shows, magdamagan yan, ilang months yan namin ginagawa. Tapos even on the next day na show na namin, natatapos kami mga alas 4 ng madaling araw or worse is mga alas 8 na tapos mamaya na ang show yung ng alas 2. So ito talaga yung shades is good to hide your puffiness nung eyes. Yes, lahat ng pagod. Nobody could tell na pagod ka because people, they wanted to see only like, wow, nung kumaway ka doon. Yung kailangan nakangiti mong lips. Oo, they didn't understand yung hardship, hard work ng designer. Paano gumawa ng collection. So, ito yung shades is, I think, would be camouflage everything. Camouflage talaga. Pang-comfort din, pang-comfort ng pagod na hindi siya talaga glamorous ka pa din, ika nga, di ba? Oo, kasi behind that glasses, yung mga inaantok mo ng mata. Ay, sinabi mo na naunahan mo ako. Hindi halata na kausap mo, inaantok ka. Exactly, diba? At saka hindi rin halata kung tinitingnan mo siya, ay, ang baduy naman. Nanunuri pala. Ako, parang mas sabi ko nga, ako buti na lang may glasses kasi imagine mo yung mata mo sa kaay mo na lang, sa kalalagay na lang para hindi mag-red because wala ka. Sabi ko nga, akala ko nasa Dubai ka and it's 4 hours ang time difference, di ba, earlier. Baka kakupuyat ka pa or Pero, so, nasa Manila pala siya. Oo. At saka, pero, lagi rin naman kayo napupuyat. Continuous din. Continuous ang flow ng ideas. Kasi pag natapos ka ngayong collection na yon, you're looking at the next season na naman, in advance, ginagawa. So, yun yung pinakahuli, yung spring collection nyo. Ito lang, itong latest. Tapos, September lang din natapos yun, no? Opo. So, parang nagpahinga ka ngayon. Muna. No, as a matter of fact, lang ito, brief lang, mga meetings lang. As a matter of fact, I'm flying to Moscow for October 3. I have Moscow. They invited me for the official calendar of Moscow Fashion Week.
Wow. Talagang pumapailan lang si Angelo. Yes. At And we're so proud of you. Very young pa si Angelo. And Young at heart. Young at heart. Pero Yun ang importante. sa tingin din kaya ayoko lang itanong kung ilan taon ka na. Oo, baka pero maano definitely mo kami. malaki ang tanda namin sa iyo. Baka Hindi ma-murder. naman. Minsan on the contrary, parang ako yata yung matanda. Ay hindi. Ay, hindi. You look so young. You look so Oo. young pa. Kahit nasa screen ka, you look so young. Angelo, Kailangan yan eh. oo, kasi yung mga nababasa ko lang naman sina Michael Cinco, yung how long does it take to make yung isang gown na very special gown. Di ba siya rin yung meron siyang ginawa para kay Priyanka, kay Aishwarya, ganon. Opo. Matatagal. Yung mga ganyan yung gown, ikaw, nakita ko rin yung sa collection mo, gaano katagal yung pagbuo ng isang masterpiece ni Angelo? Maraming gumagawa niyan eh. Siguro a group of like around 30 people sa embroidery. Sa isang Sa gown? embroidery, yes. Oo, it takes like maybe like 2,000 hours to 3,000 Wow. hours to create, you know. Really? Oo. Wow. Because these are all handworks, no? Yes, Yes. handmade. So, masasabi mo na every piece is a unique one. Kasi, Opo. Oo naman. hindi naman yan Grabe. mass-produce, Hindi siya. Oo, kasi nasa ano kami, couture. Oo, talagang. Couture, Kasi oo. syempre, kung lalaban ka lang naman na syempre international kung yung lalaban ka lang yung para makikita mo lang naman sa department store kung anong kita, no? So bakit ka pa nila papansinin, di ba? Correct ka dyan. And how do you source naman yung materials at saka yung fabrics mo for your designs? Yeah, so internationally, so kami nagsusource kami from Milan, Paris, of course may mga Asia, yung mga silk. Tapos, pero most of them are handmade, no? So, the embroideries are all handmade. Talagang ginagawa yan, kaya doon tumatagal. Okay. So, roll pala yun. Kapag may mga sequence, beads, Oo, no? those are handmade. And you are using also mga Swarovski, ganon. Oo, lahat. Kasi in Dubai naman, everything is possible, no? Ay, oo. Talaga? Wow. Hindi pa ako nakakarating ng Dubai, kaya parang, wow. Tsaka ang mga Nagigising mo ang client damdamin nyo, ko. suot ko Ay, rin nakarating kanina na sila. pala ako Oo. ng Dubai nung nagpunta ako ng Israel. Pero hanggang loob lang ng Airport. airport. Oo, sa airport na Oo, pagkalaki. layover Oo. lang. So, ang, ayan, alam mo, parang nakakawala ng Oo, ng diba? sarili pag Tsaka naka-shades ka. nakaka-Hollywood vibes, di ba? Ay, oo Pag tinitignan naman. ka ngayon, Wow. O, yung mga ganyan. So would you say na hindi awkward para sa isang katulad namin na minsan nagsi-shades kami? Hindi naman, kasi like it protects, no? Like sa Dubai especially, no? Ay, Lalabas oo. ka, sobrang araw. Like, you know, talagang Tirik na tirik ang walang araw. panahon doon, bihirang umulan, talagang araw. Yes, napunta na ako doon, pero talagang staple ang shades. Mhm. Oo, so yun nagpo-protect din sa eyes mo, Sa di ba? UV, oo. Pero sa inyo naman ni status yan. Parang iyan na yung tatak Status nyo. symbol. Oo. Ng isang fashion designer. Oo, yung pala kasi nga parang bakit mo ipapakita yung parang pang-hide nga sa mga imperfection, 'di ba? Kasi ang kailangang makita ng mga tao ay yung produkto, yung masterpiece. Mhm. Sa kabila ng masterpiece na yan, Agree. may mga eye bag pala na itinatago. Babad na babad pala sa kapuyatan, ano? Salamat Oo. sa sunglasses. Oo. Oo nga, di ba? So alam na this. Alam di ba? na Pag- this. I love that this, yes. Pag alam mong puyat ka, so ganun lang, nakaano ka na, naka-shade. Ayun. Okay. Thanks for that beautiful tip. Angelo, gusto mo bang imbitahin ang ating mga viewers? Ano yung mga upcoming events sa buhay mo bilang isang fashion designer globally? Global naman, so yung spring summer, I have the latest sa Moscow. I was invited officially for the Moscow Fashion Week, no? This coming October 3, and then the next season we will have Paris, we will have New York, and then we will have Tokyo.
And hopefully I could bring my collections here in Manila. Yes, yun yung Wow. gusto ko ring itanong. Wala ka bang balak walang kumbaga walang plano. Organize, oo. Oo, na For ipakita Manila. ang iyong masterpiece dito sa Oo. Manila. Kaya nga po nandito for this week for a brief meetings because we will be of course in talks with mounting for a full collection, no? Because I miss my, doon nga, how ironic, siyempre kung nag-show ka abroad and then Oo. dapat nandito masaya yung feeling na yung nakikita ng mga kababayan na. 'Di ba? Yun nga ano ba mas mas masarap na feeling sa iyo yung acknowledge ka sa buong mundo syempre or yung sa Pilipinas mismo na katulad nung actually na award sila ng kanila mismong lugar, 'di ba? Yeah. Oo, yun yung masarap na feeling, no? Yung origin mo. Yung origin mo kung saan ina-acknowledge ka. And very But proud of you. But though naman, when I left the country, I was already, I was a multi-awarded designer since I was like, starting my career here as a young designer. Wow. So I was representing all these young designers, Mega Young Designer, Paris Young Designers, Smirnoff Young Designer, no? So, yun lang, but going back now, so you have to, masarap yung feeling na, you come back, with the collections, with all your kababayan, and then With all your friends. accomplishments, so, di ba? Oo, no? So, yun. So, I hope in the near future na ma-realize, no? Oo, Soon, kasi there's like a lot of producers, they wanted me to mount a big show, which is hopefully would happen very soon. oo nga. Very soon. Dahil ang ating, Abangan natin yan. Oo. Di ba ang ating First Lady isang patron din sa mga ganyan. In Opo. fact, kauna-unahan niyang parang project ay naginanap pa doon sa Malacanang Palace yung pagdadaos ng fashion show para sa ating i-showcase ng mga designers natin ang kanilang Opo, gawa. just recently, nandun si First Lady sa Dubai. With Oo. the print. Wow. So, yeah, we have the chance to really talk. And she was impressed on what the designers are doing. Oo naman. Especially our colleague Michael Cinco. So actually there was a talk like inviting us to really showcase dito sa Manila, no? In particular kasi ang ganda ngayon, no? Talagang nabuhay, Oo naman. so proud. Yung mga Pilipiniana natin, talagang normal na lang na Ayun. sinusuot. 'Di ba? Like other countries sa India, hindi sila nahihiya, nagsusuot sila ng mga sari talaga na internationally, no? Oo. Totoo. So now nakita ko yung pag-aalab ng yung pagiging fashionable uli ng mga Pilipino to really come up with Filipiniana, no? And it become global. The awareness is very strong now, no? The love for Filipino Outfit. genuity when it comes to like the Barong Tagalog, Yes. Oo. The mestiza. Oo, tapos yung promote yung mga local fabric natin, yung oo. Inya, Abel, Ginagamit Oo, mo rin yan. from Tinalak. Oo, because like naman in my own little way in Dubai, I dressed up the consul general natin sa Dubai Oo. and then his wife. So I do their Filipinianas, no? Yeah. Ah, wow. As a matter of fact, I am here to really like source fabric, no? Oo. Yung Wow. local fabrication natin. Yeah. Naku, excited ang ating mga local makers or producers, dahil talaga naman hindi mo iniisnab ang sariling atin, ang gawang Pilipino. Oh, just the other day I was in Congress, no, nag-courtesy call ako and I met all these Wow. makers, the new Oo. generation legislators. So ako na shock because like everybody is in their Filipiniana. O, Mhm. diba? So nakaka-proud as a designer. No? Very fashionable na kasi ngayon, 'di ba? Kahit na Filipiniana theme, makikita mo, wow, evolve and the Nag-evolve. innovations, grabe talaga. Parang bumalik very yung fashionable. Ng dating First Lady Imelda Marcos, di ba? Talagang Opo. very proud na i-display ang Filipiniana dress. Oo, Ngayon, which is, ganun din.
for us designers, we're very proud, no, na to really, na talagang may nagsusulong. The administration itself is really keen on putting again the Filipiniana, the Filipino fashion in the global map, which is very exciting for us. Wow, ayan. Angelo, sa Dubai and sa aside from you and syempre si Michael, meron pa bang ibang mga kapwa natin na Pilipino na namamayagpag? Of course, there's a handful of Filipinos, no? So it's just like a matter of time to really, but there's a lot of them, like, of course, with their perseverance, with their hard work, talagang mapapansin, no? Ayun. Ang kahusayan ng mga Filipino. Oo. Ayan. So, can you give yung mga ma-inspire yung mga young designers natin dito sa Pilipinas, Yung bigyan mo sila ng mga words of advice, yung mga tips para paano marating ang mga narating mo. How to be you po. How to be you po. Diba? Yun, ang ma-advise ko sa mga aspiring, mga young designers is to really hone and focus on their craft. Yan, napaka-importante na alam mo ang ginagawa mo. If you wanted to be a designer, it's not only about limelight, it's not only about, going to a courting call as if like you're a celebrity. There's hard work involved, perseverance, of course. Your craft, kailangan yung sense of business mo rin, you know how to handle clients, yung mga deliveries, yung mga, of course, design, because it comes together, no? It's not only about your artistry, but it's a whole combination of your business acumen, Yeah. And with all this hard work, hardship, perseverance, of course, with the faith in God together is a good recipe, to be successful in this career. Ayun. Wow, bravo! Very well said, Angelo Estera. Saludo kami sa iyo. And talaga naman, you are not really selfish to share not only the knowledge, but you have shared the wisdom on how to be a successful one like you, Angelo Estera. Thank you very much for those inspiring words, no? Yes, Shopper Debbie, ano pa ang gusto mong itanong bago natin pakawalan si Angelo? Parang ang sarap mong ang dali mong abutin sa stature na kinatatayuan mo ngayon, reachable ka pa rin. Sana you keep on giving us the Philippines na mga maipagmalaki ka namin talaga. And we are very proud of you and Michael also. At syempre, yung mga kababayan nyo dyan sa Catbalogan ba? Catbalogan. Catbalogan, Samar. Yeah. Oo. So, I'd like to say hello sa mga Catbalogano, my fellow Waraynon, the one who's in government also. Yung mga government officials natin, keeping the city, the Samar, to be known, here in Manila, internationally also. Yes. So, yeah. And also, of course, yung mga mentors ko dito, Mama Rene Salud, and all my friends, designers, where I started it all. Ayan. I love you, Angelo Esther, because you are so patriotic, no? Yes, oo. Love na love niya talaga yung kanyang pinanggalingan, no? Oo. At of course, dala na ang buong Pilipinas dyan. Proud fashion designer na Filipino. Yan. Si Biruin mo, Angelo no? Estera. Sa Catbalogan, 2 anak ng Catbalogan ang pumapayagpag sa mundo ng fashion. Buong Worldwide. daigdig. Diba? Oo. Worldwide. Sir Angelo, yes. Any parting words? Meron ka pa bang gustong pasalamatan? Or i-acknowledge, of course. Yeah, of course, like, nagpapasalamat, of course, with the Almighty, like, one has to, I'll impart this thing, na you cannot be there on where you wanted to be without the help of God, of course, Sabi nga, God is always with those people who really wanted to pursue their dreams, no? So God is always there. So for those aspiring designers, for everyone actually, not only in design, no,
that you have to trust God, because God is there always, to guide you, to lift you up, no? So let me remind everyone na hindi yung estado mo ngayon sa buhay, no matter who you are now, kung ano ang pinagdadaanan mo, hindi yun yung sagabal kung saan ka papunta at saan gusto mong marating. You have to keep on striving. Just focus on your dream. One day, with all the perseverance, the hard work, and then with the faith in God, the trust and the faith in God, you wake up one morning at naabot mo na yung mga pangarap mo. Wow. Ayan. Thank you, Lord, for Na-inspire that. mo naman ako dyan sa sinabi. O, diba? Basta godly ka, you will never go wrong. How about ang ating, ang La Visual Corporation? Diba? Ayun. Nakaka-inspire. Yun lang yung feeling na to really give back, no? To really, your life has to be an inspiration, for those people na, so sometimes, may mga tao na they feel like, magagawa ko pa ba to, But, that's why, with all the combinations of hardship, the hard work that you do, just focus on what you wanted to do in life. And the combinations of course, like, the faith in God, luck will be with you. Yeah. Ayun. Okay. Sabi nga dito, nakakaanaman. Congratulations to Angelo Estera on his well-deserved victory at World Fashion Week Dubai. His success is a beacon of hope and inspiration for many, encouraging aspiring designers to dream big and reach for the stars. Ayan. Okay. Masasabi mong naabot mo na ang mga stars na yan. Meron ka pa bang mga hindi pa naaabot at gusto pang abutin sa future? Ako masasabi ko naman na wala yan sa akin, no? I'm not even actually thinking na talagang star ka or whatever, no? Because like I always tell to everyone, no, especially on those who have met me, yung nakatrabaho ko, yung mga protege ko na mga designers, na always keep yourself in the ground. Yung parang grounded dapat, no? Oo. Yung paa mo dapat nakatapak sa lupa, no? Because whatever happened, the accolade will fade, yung mga palakpakan, But yung inner self mo, yun yung matitira who you are. Yes, Diba? definitely. Of course, the humbleness should always prevail. Diba? Ayan. Nakaka-inspire ang iyong dahil sa iyong stature ngayon, and kung tutuusin parang nahiya nga kami paano ba namin to gagawin at itatawid tong interview namin syempre, ang laki na nitong taon to. Angelo, nakita mo yung aming mga Oo. pang-chain ng aso. Oo, di ba nga? Diba? Oo. Sinuotan ka namin ng ganito dahil kami Oo. nahihiya naman na Love basta it. kung ano lang isuot namin dito. Oo nga. First time namin magganyan. Tingnan mo si Shopper Debbie, yung yung kadena kanilang ng kadena sa kanilang bakod gate, namin. ginamit Oo, niya. Dapat man talaga parating no? Kasi yung title is Shop is Debbie, so talagang kailangan fashionable, Oo trend. nga. O, diba? Sige, ayan. Hindi dapat boring. Yeah, I love the shades, di ba? Dapat may mga ganon. Di ba kahit hindi mga branded yan? Hindi naman, on the contrary, no? Hindi kailangan ng brand, actually. Wow, yes. Yeah, it is Nasa all about pagdadala? you. Oo, nasa pagdadala yun. Oo. As a matter of fact, if you see me or like everyone, we always like wear black, no? Yeah. Okay, yes. Kasi we don't want to be competing with our collection, no? Tama. Okay. Ganun pala yun. How would you react naman dun sa, I have a fashion designer friend din kasi, no? Sa Czech Republic, no? Hindi ko na sabihin ko sino siya. And meron siyang FB page, meron di website. Opo. And then sabi ko, hindi ka ba nanghihinayang na pwedeng kopyahin yung designs mo ng ibang designer? Opo. How would you react on that? Sabi nga ni Coco Chanel, no? The highest form of flattery is that
yung plagiarism or you're copying Pagkopya. your design, Oo. no? Oo. Kasi pag kinapi ka na, ibig sabihin na you are right. No? Yes. People, they look at you, no? Yeah. Wow, I love that. So, ibig sabihin, proud ka pa dapat dahil kinapi mo. Hindi ka dapat bitter na, ano ba to? Ginaya yung designs ko. Pero, yung pala, yung nasa at the back of the mind ng fashion designer na yun. Na ginaya. Wow, ginaya Oo. niya. Nagustuhan niya yung designs ko. Kasi hindi ka naman gagayahin kung hindi ka naman sumikat dyan sa design mo na I yun. love Oo, it. meaning nag-trending siya yung Yes. design mo. Diba? Oo. Ginaya, naging ano siya, yun yung talk of the town. So everybody wanted to do it. Diba? To do that type of designs, no? And Wow. then, alam naman lang lahat ng tao na nanggaling sa yung design na yun. Oo, Correct. so Ikaw ang yun yung high original. form of flattery. Sabi nga ni Coco Chanel. Oh, Yun. diba? Again, Angelo Estera, thank you very much. We are Oh, very my proud honor. of you. Oo. Mas honored kami na ikaw po ay nakapanayam namin dito sa Shoptertainment Show. Oo nga. And Thank you of so much. course, The honor is mine. oh, thank you very much. And nagpapasalamat po sa inyo ang Media House Express po dahil kayo po ay naging panauhin namin ditong sabihin natin pandangal because Yes. sa dami ng achievement mo, Angelo Oo. Estera, talagang anyone, every Filipino should be very proud of you. Thank you very much. And yes, we would like to say bye-bye for now, no? Thank you, thank you. Thank Thank you you so very much. much. Thank you po. Mabuhay po kayo. Your tribe increased. Thank you so much sa mga tagapanood. Thank you so much. Thank you. Okay, God bless to all your endeavors. Angelo Estera, a great fashion designer. Bye! Bye-bye po. Bye. Thank you. Thank you. Yeah. Ayan. Okay, thank you very much, Direk, for your assistance. And of Oo. course, we would like to acknowledge, of course, La Visual Corporation. Thank you very much, La Visual Corporation. And shout out ni Ma'am Gia, no? Thank you, La Visual Corporation. I'm in Lipas City, Batangas now, attending a golf tournament.